Sa lahat ng sakit kabayan, ito ang pinaka-importante. Early detection increases the chance of survival. Lalo na kung ang pinag-usapan, cancer. Bakit sir? May pasyente ako kanina sa laser kabayan. Kaya nga ito, hawak-hawak ko. Katatapos ko lang. Gusto ko lang ibigay sa inyo itong chismis na ito. Oo, yung pagiging marites ko kabayan sa kabutihan para sa babala at pagbibigay ng awareness pangkalusugan. Yung pasyente gusto niya magpa-laser dahil nga, ito lang ang pinalaser niya kabayan. Whole abdomen, ayan, at saka yung chest. Tinanong ko ngayon, sir, ang ganda-ganda ng buhok niyo dito, bakit niyo po pinapatanggal? O, chismoso, no? Ito na nga, biglang nagkwento yung pasyente. Nilabas yung cellphone at ipinakita yung matipuno niyang katawan noon. Sabi ko, bakit ngayon, sir? Sobra niyo ng payat. Yan na nga ang dahilan kung bakit ako magpapalaser dahil ooperahan ako sa colon dahil may nakitang bukol. Kabayan, ito paalala lang ha, dyan sa atin sa Pilipinas, baka hindi nyo alam, tumataas ang rate ng mga taong nagkakaroon ng colon cancer. Pangatlo po yan na tumataas ngayon dyan sa atin sa Pilipinas, ang colon cancer. Iniisip ng karamihan sa atin, okay, mga pagkain na alam natin accessible, mura, ready-made, highly processed na pagkain kabayan. Hindi nyo ba alam na yan ang isa sa may pinakadahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ngayon ng colon cancer? Marami ako nabasa kabayan. Siyempre bago ko ginawa itong vlog na ito, nagbasa-basa mo ni lolo mo. Marami ako nabasa mga literature and studies kabayan suggesting that totoo ito. Only 10%, 10% lang kabayan, ang cancer cases are due to genetic disorder. Naniniwala kayo? While the remaining 90% are linked to factors such as diet and lifestyle. Many of which could be pwedeng mai-prevent kabayan. Hindi ba? Malaki ang importansya kabayan ng lifestyle at kung ano ang kinakain natin. Huwag lang basta-basta tayo kain ng kain, hindi porket yan. For example nga, karamihan talaga. Tayo bilang isang sa Pilipinas, third world country kung ituring, marami po dyan. Mas gusto yung mga accessible na pagkain na highly processed, kagaya ng mga delata, hotdogs, mga highly processed kabayan, mga noodles, mga ganyan. Hindi po ba na which is yan ang pinakadahilan ng pangunahing pagkakaroon ng problema sa colon. Yung pasyente, kung ganito ang nararamdaman nyo, i-share ko lang po sa inyo. Which is hindi lang po yan dyan sa pasyente ko sa laser ngayon, bagkus nangyayari po dito mismo sa laboratory. Marami po ako na-encounter na ganyang pasyente. Ito ang mga nararamdaman nila. Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang na hindi naman sila nag-e-exercise. Yung nag-stool analysis sila kabayan, laging may presensya ng dugo sa kanyang dumi. Kung magpagawa man kayo ng analysis, baka makita nyo dyan, occult blood test. Okay? Baka nakita nyo dyan, OBT, occult blood test. Fecal occult blood test. Pag lagi kayong positive dyan kabayan, magpaalaga na kayo sa gastroenterologists. Okay? Tapos, pagdating dito sa complete blood count, hindi nyo maintindihan bakit bumababa ang blood counts nyo. May problema kabayan. Okay? Baka meron kayong, hindi natin masasabi yan agad kabayan hanggat hindi magagawan lahat ng doktor ng parameters o kaya analysis yan para matukoy kung ano ba talaga. Katakot-takot na gastos yan kabayan kapag ikaw ay nasa late stage na. Gaya ng sinabi ko, ang early na detection, pwede mong ma-increase yung chance mo na mabuhay at ma-encounter na yan ay malagpasan mo yan at magamot talaga yan. Ma-cure kumbaga. Pero kapag ikaw binaliwala mo yan sa mga pagkakataon na nagbibigay na yan ng sintomas at hindi mo pinakialaman, pinabayaan mo, baka magugulat ka na lang kabayan. May mga stages po yan. Okay? Isang paalala lang po ito kabayan ha, nanaway kapulutan ng aral, Diyos ko, dun sa pasyente na yan, marami na siyang test na pinagawa. Dumaan na siya sa colonoscopy. Katakot-takot na gastos kabayan. Mabuti pa dito sa lugar na ito kabayan,
Yung mga analysis na yan sa malaking ospital, libre kapag ikaw ay isang lokal. Paano na lang tayo dyan sa Pilipinas? At oo, totoo. Oo, kabayan, aminin na natin. Lalo na sa kagaya natin na mga mahihirap kabayan, ano nga asahan natin? PhilHealth? Tandaan nyo, may mga pagkakataon na yung mga sakit nyo hindi covered ng PhilHealth. Paano ngayon yung status pa ng PhilHealth ngayon? Hindi ba? Kung ganyan na pagdating sa cancer ang pag-usapan, katakot-takot na gastos yan per session, kabayan. Kaya nga sabi ko nga many of which dahil sa lifestyle mo at diet, pwede mong maiprevent yan. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo, kabayan. Binaliwala mo lahat ng mga sintomas na yan na ipinaparamdam ng katawan mo. Kailan ka pumunta sa doktor? Nung malala na. Iwasan po natin yan, kabayan, ha? Yung early stage ng mga ganyang pagkakaroon ng is hindi po nagkakaroon ng sintomas. Anong pinakamagandang gawin? Early na ma-detect dapat yan, mas mainam para ma-prevent na yung pagkakaroon ng mas mataas na stage o kaya hahantong sa malala na sitwasyon. Diyan sa Pilipinas, alam natin mahilig tayo sa mga pagkain dyan, street food, fast food. At yung kadalasan na nabasa ko sa kanilang mga surveys, mga middle class kabayan o yung mga low income earners, kadalasan ang binibili puro mga highly processed na pagkain. Pagandahin po natin, kabayan, ang ating iniintake sa ating kalusugan. Dahil kung maganda ang ating kinakain at yung lifestyle natin na gumagawa talaga tayo, for example, nag-exercise tayo, binabalanse natin lahat, ay talagang hindi katatamaan yan, kabayan. Low-income earners, yan ang naitala sa kanilang surveys dyan sa atin sa Pilipinas na karamihan ay natatamaan ng mga ganyang sakit, kabayan. Okay? Dahil nga mahilig, uulitin ko, sa mga highly processed na pagkain. Okay? Tandaan nyo, 10% lang, kabayan, ang nakukuha mo sa inyong genetic kung ikaw ay may disorder dyan. Pero 90% pwede mo pa yang ma-prevent. So God bless everyone, kabayan. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha. Hindi ako nagkukulang lagi sa inyo ng pagbibigay ng paalala na base sa nangyayari dito sa laboratory at saan man yung pwedeng pasyente na pwede nating maimarites. Bye-bye.